Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito ang mga balita mga kababayan tungkol sa impeachment ni Sara. Mula sa GMA, pre-trial conference for Vice President Sara Duterte's impeachment trial is expected to end on Monday, June 22 or Tuesday, June 23, sabi po ni House Prosecutor Chel Jukno ng Akbayan Party List. Tuloy-tuloy na yung impeachment ni Sara, hindi nagtagumpay yung mga pakulo ni Mike Defensor. Yung mga issue sa Malita Boys, mga kababayan, hindi umubra na ang nasa likod siyempre, wala mang iba, si Sara. At sabi nga ng mga analyst na may alam sa mga political alliances, kasama dito si The Little Girl, GMA. Pag nandyan si Mike Defensor, laging may anino ni GMA. Tapos ito yung report naman ng Bilyonaryo Nyo, sabi dito, Senate allots just 50 seats for public during VP Sara's trial. Sabi po ni Senate President Win Gatchalian na yung Senado mga kababayan pilit na ginugulo ng kampo ni Sara gamit si Mike Defensor na gamit din yung mga Malita Boys. Di ba? Mga kababayan, hindi umubra yung drama nila. Hindi obra po yung drama nila. Alam ng ating mga mamamayang Pilipino, pag umintra po si Mike Defensor, alam na yung mga krusada niya, puro piki. Tulad ng piking mga witnesses. Mga kababayan, yung mga expose po ni Mike Defensor at yung patuloy niyang pag-iingay at yung mga pa-interview niya, hindi mo po siya krusada laban sa korupsyon. Kundi isa pong orchestrated demolition job, political demolition job, nang nagpapatakbo po si The Little Girl. Yan ang lumalabas mga kababayan sa mga kwento. Ano yung intensyon para iligtas si Sara at ibalik yung kanyang kontrol sa kapangyarihan. Kaya tama po yung nung nabubuhay pa si Edsel Lagman, yung sinabi ni Edsel Lagman about GMA. After mga kababayan si GMA mag-fail na agawin kay Speaker Martin Romualdez yung speakership, and afterwards na-demote si GMA kasi nabuking mga kababayan ni Speaker Martin na nag-result sa pagtawag ni pag-resign sa partido ni Sara sa lakas at tinawag si Martin na tambalos-los. Naalala ninyo yon? Nabuking yung pagtatangka. Then after na mabuking, doon sa sesyon, nakipag si GMA, nakipag kamay kay Martin Romualdez. Ngayon, sabi ni Edsel Lagman nung nabubuhay pa siya, sabi ni Edsel Lagman, protagonist niya kiss and make up in public with daggers behind their backs. Abangan niya, yung mga protagonista niya habang nakikipagkamay, yung isang kamay may punyal sa likod. Sabi yan ni Edsel Lagman, nakipagkamay mga kababayan si GMA kay Martin Romualdez. Statement niya to, House Speakership raw, not yet over, sabi ni Lagman. Protagonist kiss and make up in public niya with daggers behind their backs. Token gestures of amity actually hide enmity. The drama in the House has not ended. Astute and experienced politician that she is, GMA will not take lying down her humiliating and insulting demotion. She may be biding her time to make a counter-offensive. He added in an apparent reference to Romualdez kissing the hand of Arroyo twice in sharing the stage with her in two events in an apparent bid to end detention in the chamber. Yan yung exact description mga kababayan ni Edsel Lagman nung nabubuhay pa. Sakto mga kababayan sa mga nangyayari ngayon.
So nakita ninyo, ang nangyari noon, nagpapatuloy hanggang ngayon ang kanilang mga ginagawa. At ang nakaprintira ngayon mga kababayan si Mike Defensor. Kaya huwag tayong naniniwala sa mga kwento niya. Continuation ito ng drama. Kaya ito mga hinaharap na mga fake witnesses po. Si Mike Defensor kilalang kilala po sa pag-imbento ng mga peking expose na nagbabalat kayo po bilang mga investigasyon laban sa korupsyon. Sa mga nakakakilala kay Mike po, wala na. Zero ang credibility ni Mike Defensor para sa mga nakakakilala sa kanya. Nagalawan ni Mike. Pero may mga ilan pa rin mga nauuto siyempre. So nakita naman po ninyo, ginamit siya yung mga pampublikong plataforma para magpanggap ng tagapagtanggol ng hustisya. Abang ang tunay niyang layunin ay proteksyonan po yung mga may salang tradisyonal na mga politiko. So ang ingay mga kababayan na ginagawa niya sa issue ng flood control ay malinaw na isang diversion tactic para ilihis yung pansin ng madla. Pero malinaw hindi po nagtagumpay si Mike Defensor. He failed miserably. Ang ginagawa niya ito para pagtakpan ang katotohanan na ang krisis na to ay idinisenyo, pinalala at pinakinabangan po noong nakarang administrasyon ni dating Pangulong Digong na kaalyado din ng kanilang faksyon. Ang bilyon-bilyon mga kababayan na pondo na dapat sana nagligtas sa mga Filipino laban po sa baha, naging gatasan po ng previous administration. At ngayon po, pilit itong ibinabato sa iba para pagtakpan po ang kanilang mga kasalanan. Ganon lang po yon mga kababayan. So nangyari nga po yung destabilization sa Senado. So ang maruming laro sa Senado mga kababayan ay sadyang ginawa para maghasik ng destabilization. Kontrolin po yung institusyon at tarangan yung nakambang impeachment at trial po laban kay Sara Duterte. Ginamit po nila yung mga peking issue para guluhin po yung proseso ng pagpapanagot dahil po sa mabibigat na issue po ng confidential funds at tagong yaman po ng Vice Presidente. Ang layunin ay para sana pasukuin yung Senado at gawing protektor ng kurakot. Bahagi po ito ng mas malawak at mas madilim na plano upang agawin at kontrolin ang House of Representatives. Ito ay karugtong mga kababayan ng naunang mga naging sabuatan ni Gloria Macapagal Arroyo para patalsikin po si Martin Romualdez. Para mailagay sa kanyang mga galamay at tuluyang mahawakan sana yung buong legislatura ng bansa. Hindi nagtagumpay. Nagets na ninyo ang koneksyon mga kababayan nito sa mga naunang pangyayari. So proven po mga kababayan na propaganda lang ang mga sinungaling na mga inirepresentang mga testigo raw ni Defensor. Mula noon hanggang ngayon, hindi na po sila maaring pagkatiwalaan pa dahil sa kanilang mga silyadong record ng mga panloloko. O di ba mga kababayan, naalala ninyo si Ador Mawanay, ang peking testigo noon na umamin pong gumagawa lang ng kwento at mga imbensyong ebidensya laban po kay Ping Lacson noon. Then si Orly Gutesa, ang peking testigo sa flood control na hindi na po nagpakita after na madiscovery po ng yung pirma sa kanyang affidavit, peke. Yung abogado, pirma ng abogado, peke. And comes now itong 18 mga maleta boys. So ang buong sarsuela ng kwentong ito ay ginagawa mga kababayan nila para mapanatili ang kontrol ni The Little Girl sa pamamagitan ng pagmamaniobra kay Sara Duterte. Niluluto nila mga kababayan ang plano na iakyat ito sa pinakang mataas na pwesto upang maging sunod-sunuran, maging permanenteng tuta sa rehimen po ni GMA para maprotektahan yung mga kinasangkutan nila noong mga nakaraang kaso at syempre mapagharian po ang Pilipinas.
So ang hukumang bayan mga kababayan ay hindi manluloko ng mga peking serye ni na Mike at saka ni GMA. Ang paggamit ng mga sinungaling at mga peking witnesses ay patunay po na ang kanilang krusada ay hindi po para sa bayan, kundi isang desperado pong sabuatan para iligtas po ang mga Duterte at may balik ang madilim na dynasty ng korupsyon. Yan ang malinaw sa takbo ng mga kwento ngayon mga kababayan. Kaya huwag tayong pauuto sa kanilang mga galawan. Tama ba mga kababayan?